Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Akala ni Kay ay niloloko lamang siya ni Rance na pag-aari nito ang resort. Pero nang dumating sila sa lugar at nakita niya ang ginawang pagsalubong dito ng mga taong inabutan nila roon, nakumpirma niyang totoo nga ang sinasabi nito. May kung ilang minutong nanatili siyang nakatayo malapit sa gate at nakatitig sa likod ng lalaki. Noon ay humahakbang na ito papasok sa lugar. Hindi talaga siya makapaniwala ang may-ari ng resort na makapigil hindi nga ang kagandahan ay ang mismong lalaking niyakap niya na nakalipas na gabi. Kung pag-aari nga nito ang resort, anong ginagawa nito sa bus? Tulad din ba niya may problema ito? Kay, tara na! Pukaw ni Rance. Nasa labi nito ang ngiting napakagandang pagmasdan. Saka lamang siya humakbang upang sundan nito. Cottage or sa beach house? Tanong nito na magkasabay na silang naglalakad. Ipinahanda ko ang isang guest room for free. Napangiti siya. Sa cottage ba may bayad? Yeah, sa cottage na lang ako. Natawa ito at pinisilang pisngin niya ng mahigpit na tila nang gigigil sa kanya. Pagkuwan ay natigilan sa ginawa, napakamot sa ulo. Sorry, lumapad ang ngiti niya. He was so cute doing that. Okay lang. Pinisil naman niya ang ilong nito bilang ganti. Hindi niya alam kung bakit kahit na nakaraang gabi lamang sila nagkakilala ay panatag na panatag ang loob niya rito. Pakiramdam niya ay matagal na panahon na silang magkakilala. Soulmate? Soulmate ka dyan, Kay. Napangiting ipinilig niya ang ulo. Bakit ka nakangiti? Pansin ni Rance nang tinatahak na nila ang sementadong hagdanan paakyat sa beach house. Funny thoughts. Maikli niyang sagot at ibinaling sa side ang mga mata. Hindi niya napigilan ang mahinang pagsinghap sa tanawin. Napakaganda. Mula sa kinatatayuan nila ay natatanaw niya ang kabuuan ng lugar. Wow! She had been to Phuket, Thailand and Bali, Indonesia. Hindi niya alam na hihigitan ng lugar na ito ang tanawin sa dalawang bansang iyon. Nang ibinalik niya sa lalaki ang mga mata ay nakangiti ito na parabang nasisihang makitang nagustuhan niya ang lugar. Mas maganda sa place ko. Anito at bago pa siya makahuma, nahawakan na nito ang kamay niya at hinila siya. Sa atik pala ang tinutukoy nito. Look around, sabi nito nang naroroon na sila. Perfect. Naibulong niya habang nakatuon sa horizon ang mga mata. Napakagandang pagmasdan ng mga ulap na humahalik sa bughaw na tubig. Tingnan mo ang horizon, Rance. Aniya sa mahinang tinig. Ang napakataas na langit at ang dagat, imposibleng mag-abot diba? Pero tingnan mo, sa dulo nag-aabot na rin. Yeah, sagot nito sa mahina rin tinig. Pero sa mga mata lang natin, in reality, they're not. Kaya masarap talagang mabuhay sa fairy tale land. Doon ay posible lahat, samantalang sa real life, maraming hindi pwede. Binalot na sila ng katahimikan. Pinagsawa ni Kay ang mga mata sa kapaligiran. Pero maya-maya ay natatagpuan niya ang sariling bumabalik ang mga mata kay Rance. Yun din ang sandaling bumaling ito sa kanya. Kumabog ulit ang dibdib niya nang masuyo itong ngumiti. Tuwing umuwi ako rito, dito ako sa atik naglalagi. Napapahinga ako just by looking around. Sabi nito. Hindi ko alam na may mas maganda palang gawin dito bukod doon. What? Kusang humakbang ang mga paa niya palapit dito. Titigan ka. Nakangiting tinasan niya ito ng kilay. Dahil namamaga ang mga mata ko? Alam niyang hindi iyon ang ibig nitong sabihin. Sinabi lang niya iyon para ibsan ang tensyon sa pagitan nila. Nakangiti si Rance pero matim ang pagkakatingin sa mga mata niya. And the intensity of his gaze was exciting and threatening. No, he answered softly. Kung hindi ka dumating dito,
Hindi ko malalaman na may kulang pala ang lugar. Ano? Hindi ito sumagot. Tinitigan lamang siya. Maya-maya ay, mind if... Kumilos ito, inabot ang braso niya at masuyo siyang hinila palapit. I hold you? Hindi siya sumagot. Siguro dala ng romantic atmosphere ang hindi niya pagtutol. Nasa likuran niya ito na masuyong pumaiikot ang mga braso sa bewang niya. His chin was resting on her crown. Close your eyes and feel the air. Pabulong nitong sabi. Hindi nito kailangan sabing ipikit niya ang mga mata dahil iyon mismo ang ginawa niya na lumapat sa dibdib nito ang kanyang likod. Hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Nang umihip ang hangin ay humigpit ang yakap nito sa kanya. Doon siya nagmulat ng mga mata at tumanaw sa karagatan. Sa mahabang sandaling lumipas ay naroon lamang sila at tahimik na tinatanaw ang dagat. Pinalaya lamang siya ng lalaki na may tumawag sa pangalan nito. Pakisamahan siya sa guest room, Manong. Ani Ran sa katiwala sa resort na pinakalala nitong si Manong Predo. Tinawag nito ang atensyon ng binata dahil may tawag daw mula sa kamag-anak nito. Magpahinga ka na muna, Kay. Babalikan kita mamaya. Kung may gusto kong gawin, pwede kitang samahan. Nagpapasalamat ang tipid niyang ngiti. Sumunod na siya kay Manong Predo. Kay, napalingon siya nang tawagin siya ng binata. Jetski tayo? Later, hindi niya naikobli ang excitement. Nakita pa marahil nito ang pangingislap ng mga mata niya, kaya mas lumapad ang ngiti. Tumango ito. What else do you offer here? She asked, smiling now. Tumingin naman ito sa itaas na tila nag-iisip. Seize your lunch with me. Prawn and crab dishes na dito mo lang matitikman. What else? Fishing? Or watching the sunset while sipping Manong Predo's special hot chocolate. Tell you, it's better than Batangas Pride. Convince. How much will you charge me then? Ngiti mo lang, tama na sakin. Ang kasiyang sumapuso ay umabot sa mga mata niya. Then a smile curved her lips again, this time ngiting buo. Ngiting umabot sa mga mata at may buhay. Paunang bayad. Anito at nilampasan na siya para bumaba. Lagi mo lang gagawin yan, bayad ka na. Dahil nakisama ang magandang panahon ay nagawa nga nila ang lahat ng sinabi ni Rance. Ilang oras silang nag-jetski, nag-swimming din sila, at nang parehong napagod ay saka lamang sila nagpasyang bumalik sa dalampasigan at doon ay naghihintay na sa kanila ang mga pagkain na nakalatag sa mga preskong dahon ng saging. Kumain na kayo, iho. Anang may edad na babae nang naroon na sila. Inabutan nito si Rance ng 2 makapal na tuwalya. Nagpasalamat ang lalaki at pinakilala ang ginang. Asawa ito ni Manong Predo. Come here. Anang binata nang naiwan na sila ng babae. Bago pa niya nahula ng gagawin nito, ay nakabalabal na sa katawan niya ang tuwalya. Pinupunasan na nito ang basa niyang buhok ng sumunod na mga sandali. Napangiti siya, touched by the gesture. There, anito nang matapos. Sinuklay pa nito ng mga daliri ang basa niyang buhok bago siya iginiya patungo sa pagkain. Nang makaupo na siya ay saka ito naghubad ng sandong suot at iniyo ang sarili. Hindi maiwasang mapatitig ni Kay sa magandang katawan nito, the chest, the flatted stomach, and the narrow waist. Tumikhim si Rance. Huling-huli nito ang ginawa niyang pagtitig. How's the assessment so far? Tila naaliw nitong tanong. Pinamulan siya ng mukha. Hindi man niya nakikita ang sarili. Alam niyang halatang-halata ang pagbablush niya dahil sa kinis ng kanyang balat. Iyon marahil ang dahilan kung bakit lalo pang lumapad ang ngiti nito. You've got gorgeous muscles in the right places. Ang magsabi ng totoo, naisip niyang paraan para hindi siya magmukhang tanga sa harapan nito. Nice abs, ilan yan? Dinugtungan niya ng biro ang sinabi para gumaan ang usapan. Umakma pa siyang sisipatin ng tinutukoy. Suminghap ito at tinakpan ng tuwalya. Ang hubad na itaas na animo ay naiskandalo sa ginawa niya. Matunog ang halakhak na nagmula sa kanila. Nagtatawanan pa rin sila habang kumakain.
Pagkatapos kumain ay bumalik sila sa beach house para magbihis. Kagad silang bumalik upang magpahinga sa isang cottage na naroroon. Suggestion niyon ni Rance. Cottage pa lang na ipinasadya nito ang pagkakagawa ang papahinga nila. It was like a cute little home, kumpleto sa appliances. May kama at mga munting native chairs, pero ang napansin niya ay ang rocking chair na nasa balkonahe. Matatanaw ang karagatan mula roon. Gawin mo ang gusto mo sa loob. Dito ako. Anito at naupo sa rocking chair. Manood ka ng movie or listen to music. From rock to piano instrumentals, may CDs ako. Tumango siya. Bago pumasok ay nilingon niya ito. Rance, lumipat sa mukha niya ang tingin nito. Thank you. Masuyo ang ngiti nito. You're welcome, Kay. Mula sa pagkakaidlip ay nagising si Rance sa katahimikan. Nagmulat siya ng mata at saglit na nakiramdam. Nang matanaw niya ang dagat, ay saka lamang bumalik sa kanyang isip kung nasaan siya. Home, he whispered and smiled. Hindi mahihigitan na saan mang lugar ang dalampasigang ito para sa kanya, at ang rocking chair na ito sa balkonahe ang pinakaimportanteng lugar sa buhay niya. Dito ay tahimik ang kalooban niya at wala siyang inaalala. Dito ay napapahinga ang isip niya kahit saglit lang, at dito ay masarap mapag-isa. Napaayos siya ng upo. Hindi nga pala siya nag-iisa. Nilingon niya ang bukas na pinto ng cottage at doon ay sinalubong ang mga mata niya ng kaaya-ayang tanawin ang natutulog niyang bisita. Natukso siyang pumasok at pagmasdan ng kabuuan nito. She appeared so soft, her white sleeveless dress hugged the pillows. Dahil puting-puti ang bedsheets at unan, ay nagmistulang natutulog na anghel ang babae. Bahagya itong kumilos, mas hinigpitan ang yapo sa unan niya. He could not stop swallowing. The woman was beautiful in every way, and never tempting. Gabundok ang pagpipigil niyang huwag gisingin ito ng halik. Kung ibang babae marahil, baka kanina pa sila nagpagulong-gulong sa kama, sa buhanginan o sa atik. Pero iba si Kay. There was something in her that made him feel warm, protective and caring. Hindi niya maintindihan ang sarili. Pare-pareho lamang ang mga damdamin niya sa mga babaeng dumaan sa kanyang buhay. At katulad din ng mga ito si Kay. Pero bakit iba ang nararamdaman niya rito? Or maybe it was her vulnerability that awakened his male protective instinct. Nung gabing umiyak ito sa bus, may kung anong pinuko sa kanya ang babae. Something raw, strong and powerful. Hindi niya matukoy kung ano. Basta ang alam niya, gagawin niya ang kahit ano, sumaya lamang ito. Gagawin niya ang kahit ano para hindi na ito malungkot at umiyak. Walang tunog ang mga hakbang niya palapit. Lumuhod siya sa sahig ng cottage at pinagmasdan ng malapitan ang mukha nito. Napangiti siya habang sinusundan ng dulo ng hintuturo ang shape ng mukha nito nang hindi niya hinahawakan. Sinundan niya ng kurba ang labi nito, ang porma ng matangos na ilong, ang linya ng nakapikit na mga mata. Hahaplusin niya sana ang pisngi nito pero nagbago ang isip niya. Touching her this moment will only cause him trouble. Ikinuyom niya ang mga kamay. Walang ingay at sa kontroladong kilos ay marahan na lamang siyang nahiga sa tabi nito. Hindi niya ito hahawakan pero maaari niya itong titigan hanggang nais niya. Napangiti siya nang muling pagmasdan ang magandang mukha ni Kay. Rance felt a gentle tap on his face. Nang hindi siya nagmulat ng mga mata ay muli niyang naramdaman ang malambot na palad na iyon. Sa pagkakataong iyon ay hinaplos na niyon ang pisngi niya. Nakangiting mukha ni Kay ang tumambad sa mga mata niya. Mas naging matamis ang ngiti nito nang makitang nagising na siya. His breathing stopped for a second. Napatitig lamang siya sa magandang mukha nito. Bahagyang gusot ang buhok nito at dahil sa may bining hangin na pumapasok sa cottage, inililipad ang ilang hibla niyon sa mukha nito. And her eyes were sparkling as if she loved looking at him. Oh God, step back, woman, before I lose my sanity and crush you in my arms. Pero hindi siya nito pinagbigyan.
Sa halip ay mas inilapit nito ang mukha at paulit-ulit na pinadaanan ang palad sa tapat ng mukha niya. "Can't you see me?" tanong nito. Ang dulo ng hintuturo ay dumampi sa tungki ng kanyang ilong. "Ang gwapo mo pala pagtulog." Tukso nito ng ngiti-ngiti. "Oh yeah?" wika niya matapos makabawi. "Sa kislap pa lang ng mga mata mo, nababasa ko nang nambobola ka." Alam niya ang pisikal niyang katangian at hindi ilang beses na may lantaran nagsabi niyon sa kanya. Pero pagdating kay Kay, iba ang dating sa kanya ng papuri nito. Totoo yun. At inosenteng umangat ang isang kamay nito, hinawi ang buhok niyang bagyang tumabing sa noo niya. Kung wala ang mga ito, napawi ang ngiti nito nang pigilan niya ang braso nito sa isang mapwersang hawak. "If you want to be safe, don't do that again," aniya sa matigas na tono. Rumihistro ang pagtataka sa mga mata nito. Napatitig ito sa kanya habang nakaawang ang mga labi. "Alam mo ba kung nasaan ka, Kay? Nasa cottage ko, right in my bed, and inches away from me." And then, she released a harsh breath. Binitawan niya ang braso nito saka siya bumangon. "And then you're touching me." Bigla siyang tumayo at hindi na itinuloy ang sinasabi. Nanatiling nakatitig lamang sa kanya si Kay na para bang nagtataka sa kilos niya. "Lumabas ka na, Kay. Susunod ako," utos niya. Nang hindi ito kumilos ay siya ang humakbang patungo sa pinto, pero hindi pa rin niya napigilan ang sarili. Nilingon niya ito, hindi pa man niya nabubuksan ang pinto. May kung ilang minutong naghinang ang mga mata nila. Sa marahang kilos ay unti-unting tumayo ang babae mula sa pagkakaupo sa kama niya. Nawala na sa isip niya ang paglabas na gagawin. Itinaas na lamang niya sa hangin ang mga kamay. As if in desperation at helpless siyang sumandal sa pinto. "I'll kiss you now. Hindi ko maipangakong magagawa kitang pakawalan pagkatapos. But if you're sane enough to push me." Hindi na niya nagawang tapusin ang sinasabi dahil patakbo niya itong tinawid ang distansya sa pagitan nila at nasa mga labi na niya ang bibig nito.